Alas 5:10 na, One Western Visayas na. Alas 5:10 na, One Western Visayas na. Mga balitang aton tutukan subong Lunes, selebrasyon sa Dinagyang Festival 2026 nangin madinalagon. Madinuagon kag world-class performances sa mga tribo sa Dinagyang Festival 2026, gindugukan sa mga bisita kag turista. Tribo sa Lugnon nagkampiyon sa Tribes Competition samtang Tultugan Festival, Grand Slam champion na sa kasadyahan sa Kabanwahanan. 43 kabalay na halitan sa 3 kasunog na nagluntad sa Bacolod City. Masobra 200 ka individual apektado. 16 anyos nga dalagita patay sa matiruhan sa Tagiya, Santiague nga ginaligar iya tuyo kawatan. Rider patay matapos mabungguan ng iya motorsiklo kag malapakan sa truck sa Talisay City. Kag Dinagyang Festival 2026, generally peaceful, sunod sa PRO 6. Mga napadulong sa Iloilo City, naglabot sa masobra, 350,000. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental, malantaw man kita sa live streaming sa YouTube channel sa GMA Regional TV kag Facebook page sang One Western Visayas. Sa nagapangunang nga balita, matahom kag world-class performances sa mga tribo sa Dinagyang Festival 2026 gindugukan sa mga bisita. Tribo sa Lugnon, Sangharo National High School nakuha ang kampyonato sa Tribes Competition. Samtang Tultugan Festival sang Maasin Grand Slam champion sa kasadyahan sa Kabanwahanan. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas live sa Haro, Iloilo City. Kim? Jert, liwat na papadudaan sang Dinagyang Festival nga ini ang best tourism event sa Pilipinas sa matapos sang pagdagsa sang mga bisita sa kayuwatan kag pagpakita sang madinuagon nga mga performances. Dalagkuan nga props, matahom nga costumes, pinasahi nga music, mapagsik nga choreography, ag creative nga konsepto. Ini ang liwat na saksiyan sa 7 ka tribo sa Dinagyang Tribes Competition 2026 kahapon. Ginbida sa mga tribo ang endemic kag endangered species nga sapat sa Western Visayas. Very vibrant, colorful, and very festive yung atake ng Dinagyang. It's really, really nice, and it's the energy is there. Everybody's good. Manggarano naman nga kultura kag tradisyon sa probinsya sang Iloilo ang ginpasalida sang 8 ka tribo sa kasadyahan sa Kabanwahanan. Magandang performance ng mga nakasumali. Nangin makahalawat-awat ang pag-anunsya sa mga winners sa Iloilo Freedom Grandstand. Apang sa ulihi sa Tribes Competition, nang ibabaw ang tribo sa Lugnon sang Haro National High School. Nangin emosyonal ang mga miyembro sang tribo, ilabi na ang ila choreographer. God is so good. Kapasalamat ko sa Ginoo. Kag sa mga kabataan yung kasali sa amon. Kag sa akong nga team, I have the best team. Kaya wala kami kabayay. First runner-up ang tribo Pagidait sang La Paz National High School. Second runner-up ang tribo Panay sang Fort San Pedro National High School. Kag third runner-up ang tribo Tagabarrio sang Barrio Obrero Lapuz. Masandukot man ang away sa tungasang Tultugan Festival sang Maasin. Gailwayan Festival sang Santa Barbara. Apang madinalagon nga nadepensahan sa Maasin Iloilo ang Ila Corona nga nangin Grand Slam champion. Grabe ang challenge. Papasako pa kami next year. I'm planning to join the Dinagyang Festival next year! Salamat! Salamat! Sa atin nga banwa, tungog kang banwa ka Maasin.
First runner-up sa kasadyaan sa Kabanwahanan ang Kahilwayan Festival sang Santa Barbara. Kag second runner-up ang Kasag Festival sang Banate. Gindeklarar naman nga kampyon sang Ilovenation ang Banaag Festival sang Anilaw, Iloilo. Tribo Parianon sang distrito sang Molo ang kampyon sa Sansad sa Calle Real. We truly commend their excellent nga mga performances. Amo na ginahambal nila walang tapon, no? Because everybody did great. Tanan may mga pasabog, tanan nag-level up. Dirt magluwas sa trophies, nagpauli man ang winning tribes sang cash prizes. Dugang pagidiri naghatag man ng Iloilo City Government sang 1 million to 10 million pesos nga balor sang infrastructure projects sa top 4 sang Dinagyang Tribes competition. Dirt? Madam Ogate, salamat sa update. Kapuso Kim Salinas. Sa iban pang balita, Dinagyang Festival 2026, generally peaceful, sunod sa Police Regional Office 6. Mga nagdagyang sa syudad naglabot sa masobra 350,000. Si John Sala nakatutok. Hindi ilang ang kasadyahan sa Kabanwahanan, Dinagyang Tribes Competition, Fluvial and Solemn Food Procession, kag Religious Sansad, nga mga highlight events ang Dinagyang Festival 2026 ang gidugukan sa mga turista kag deboto, pati man ang mga side events ang festival. Sa datos ng Police Regional Office 6 sa bugos kay Dinagyang Week, naglabot sa masobra 350,000 ka mga Ilonggo kag mga bisita ang nagdagyang. Nangin man dinalag-on ang festival, kag isa sa mga rason sina amo ang seguridad. Kainas ang aga sa closing ceremony sang STG Dinagyang, ginpasalamatan sang Police Regional Office 6 kag Iloilo City Government ang masobra 7,000 ka mga police personnel kag force multipliers nga gin-deploy. We have no major incident or significant incident transpired within the period of that Dinagyang Festival. Sa highlights ng Dinagyang Festival, pila naman ka mga petty crimes ang na-record sa Iloilo City Police Office. Lakip diri ang pagkadakop sa duwa ka mga pangayaw gikan Malate, Manila nga ginaligar ng awat sang cellphone kag kwarta. Natabo ang pagpangawat sa isa ka bar sa Barangay San Rafael, Mandurriao. Sa piyak sini nagnubo naman sang 44.44% ang nagluntad nga krimen sa Dinagyang Festival 2026 kung ikumpara sang 2025. We recorded last year 8 and ngayon nag-record tayo ng almost 3 lang. Mga mga focus crime yun. Yun yung theft, karamihan theft. Sa mga pedestrian screening area sa mga festival sites, madamo naman ang mga kontrabando nga ginpangkumpiskar. Suno sa ICPO, kadamaan sa mga ini ang mga lighter, vape kag e-cigarettes, mga ballpen, cutter, sigarilyo kag iban pa nga mga bladed kag sharp weapons. Dako man ang pagpasalamat sa Iloilo City Government sa kapulisan sa pagpanguna sa seguridad kag katawhay isang festival. Biskantiin kami manadto may kasiguraduhan na hilway sa gabo. Kag may aragid mapalapitan in case na mangayo kami sa pulo. In that confidence of sense of safety, nagaling din sa inyo. Salamat din. Upod kay Cirilo Rinduque, John Sala. 1 Western Visayas. Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, George, mga puso, madamo gid nga salamat. 3 kasunog nagluntad sa Bacolod City sang weekend. Masobra 200 ka individual na halitan sang ginlamon sa kalayo ang 43 kabalay. Yaring balita nga aton gintutugan. Natublag ang mga residente sa Barangay Jis matapos nagluntad ng sunog sa Purok Tambipalad Sabado sang hapon. Nagsugod ang kalayo sa balay ni Aaron Tupas. 22 sa 27 kabalay nga nasunog ang totally damaged. Hindi pa natin ma-identify kung anong specific na cause ng open flame, sir. Wala daw kuryente yung bahay na pinag-originan ng sunog, sir. So baka, sir, due to lighted candle, sir. Okay. Sunog sa ako niya upod sa balay. Miyara diya gaya ng pangkabataan niya kag may nagsirit sa dalang balay. Masobra 130 ka individual ang nahalitan sa sunog kag nagahulat sang bulig samtang yara sa evacuation center. Ito mas bayo, may sabay. Di pasalamat lang ta sa Ginoo Japon na salbar kami tanan. Sa tuwa naman sang Atiatkin Festival sa Sitio Magsungay, Barangay Singkang Airport, nagluntad ang sunog sa Purok Batad Domingo sang hapon. 3 kabalay ang nahalitan. Nag-overheat nga ceiling fan sa balay sang Pamilya Sands ang ginatanaw rason sang sunog.
may sunog man na nagluntad sa Barangay 26 Lunes sa Agahon. Jumper o kung illegal tapping sa kuryente ang ginalantaw posible rason sa sunog. 13 kapuluyan ang nahalitan. Malawig na nga wala may nagapuyo sa balay kung sa diin nagsugod ang kalayo. Kaya ang nagatas ng ilaway din, ara sa tubang nila balay. Bali ang ila, nasaksak lang gadya, wala nang tap sa main. Almost lapit na guro 5 years. Ang tatlo ka lugar yung ginluntaran sa sunog, ang kabahin sa red zone o kon fire-prone areas. Opo, Kiril Casillo, Adrian Pretos, 1 Western Visayas. 16 anyos nga dalagitang agin pahayag ng tuyong mangawat patay matapos gintiros ang senior citizen nga kasilingan sa Potota ni Iloilo. Si John Sala nakatutok. Gindala pa sa ospital ang pangideklarar nga dead on arrival ang 16 anyos nga dalagita nga ini matapos nga nakaagom sang patal nga pila sa dughan sang gintiro sang kasilingan sini nga senior citizen sa barangay Igang, Pototan, Iloilo. Ginkilalang biktima kay alias Michelle. Ginkilala man ang sospek kay alias Jose. Sa investigasyon sang Pototan Police, Sabado sang kaagahon sang may nabatian ang sospek nga kasubong nga may nagalukit sang sliding window sang iya tiyanggi sa gwa sang iya balay. Sang nakitaan sini ang biktima, gintuyo niya ini nga kumprontahon. Pagbukas isang pertahan, nakita niya nga may tao dito. Kag sang attempt siya nga ilang pusan sang 2x2, that's the time nga natiro niya. Kung tanaw na to, more on, I guess, self-defense man. Kay gin-attempt siya nga lampusan sang 2x2. Ini nang ikatlo ka beses nga nakawatan ng tiyanggi ni alias Jose. Suno sa ila kasilingan nga si Larry, nakibot inisang nakabati sa lupok. Bisan ng tatay karang biktima, si Michael naghambal nga kuna pagbalik na liwat pre kuna bungbahe bla na kanya. Iway magdumdum nga bata na. Gintinguan sa news team mamako ang bahin sang sospek apang nagpaiway na ini nga magatubang sa kamera. Apang nagtuad nga bangod madulom, wala sini nakitaan nga si alias Michelle Gali ang nagtuyo ang magbukas ang bintana. Wala man kuno ini kuntani isang tuyo nga patso ng biktima. Wala sang record sa pagpangawat sa barangay si alias Michelle. Ang lola sini, nagapati nga may nagsugo sa iapo nga sudlon ang ugsara ni alias Jose kag tuyoon nga kawatan ng tiyanggi. Kung why nag-ano ka na, basi barkada na o ano man nga nagkuhan ka na nga mahimo na to. Kahapon ginpasakaan na sang reklamo nga homicide ang sospek. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala. 1 Western Visayas. Big time nga sakang lauman sang mga konsumidor sang diesel buwas January 27. Base sa datos sang mga oil company makapugso magasaka ang presyo ng diesel sang piso kag 40 sentimos kada litro. Magasaka man sang 40 sentimos kada litro ang presyo sang gasolina. Samtang may 80 sentimos man nga pagsaka sa kada litro sang kerosene. Buwas sa agay patuman sa mga oil company ang oil price hike. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso diocese ang Kalibo may bago na nga obispo. Parish priest sang simbahan sa Dao Capiz na pilian sang Santo Papa. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Your Excellency, I write to inform you that the Holy Father Pope Leo XIV has appointed the Reverend Father Cyril Villarreal as Bishop of Kalibo. Ini ang opisyal nga pag-anunsyar sang Diocese of Kalibo sang pag-appoint ni Pope Leo XIV kay Reverend Father Cyril Villarreal bilang bagong obispo sang Diocese of Kalibo. Ini ang ginanunsyar sa Bishop's Residence sa Kalibo sang Enero 24 alas 7 sang gabi. Sa separado nga video, makita ang reaksyon ni Father Villarreal. Naghilinugyaw kang nagpamalakpak man ng mga kaupod sa ning kaparian sa iya bagong assignment. Nagbagting man sa Linganay ang Cathedral Parish sa St. John the Baptist sa Kalibo, Aklan matapos ang anunsyo. Tumandok si Villarreal sa Mambusaw Capiz kag ginordenahan sa pagkapari sang March 25, 2001. Nakibot si Villarreal sang ginpaibalo ini ni Papal Nuncio to the Philippines Charles Brown sang nagligid nga semana. Apang sa ulihi, ginhakos sini ang bagong misyon apisar mabudlay. Ang ako ni abilidad, whatever, I don't know, hindi ko gani makita nga man ako gid. Pero in the end daw makonect mo balang, hey, it's not
about you, kundi ginatawag kayo sa Diyos. Kura paroko ini karon sang St. Thomas of Villanova Parish sang Dao Capiz. Antes sini, nang informator siya sang Santa Maria Mater et Regina Seminarium sa Rojas City sang 2012 to 2016. Nangin rector man ini sa Immaculate Conception Metropolitan Cathedral sa Rojas City sang 2016 to 2018. Nangin Vicar General man ini sa Archdiocese ng Capiz sa Dion ni Cardinal Jose Advincula. Nangin sede vacante ang pagka-obispo sa Diocese of Calibo matapos magretiro si Bishop Jose Corazon Talaok sa Hunyo 2025. Mangin ikalimang obispo sa Diocese of Calibo si Villarreal. Sunod sa Chancellor ng Diocese. Magasapol pa sila sa Pebrero 3 sa Gudistoryahan ang petsa sang Episcopal Ordination kag installation ni Villarreal. Sakto gid pala Sir Kim kay giselebrar man ang Calibo sang 50th anniversary bilang isa ka diocese sa isagid ni kaligalo sa simbahan. Kim Salinas, 1 Western Visayas. Matapos ang kinasadyan sa Dinagyang Festival 2026, tinumpok ng mga basura ang nabilin sa pila ka festival sites. Alas 7 na sang aga kainas ang natapos panghakot sang Iloilo City General Services Office ang mga basura sa dalan. Gin-flushing man sang tubig ang mga dalanon. Humalin Enero 23 tubtob Enero 26, naglabot sa 188 katonelada nga basura ang nakolekta. Subong adlaw na record ang may pinakamadamo nga basura nga nakolekta nga naglabot sa 82 katonelada. Ang bulto sa basura ang natipon sa parade route halin sa Iloilo Freedom Grandstand tubtob sa Iloilo Sports Complex. Kalabanan diri ang mga plastic waste kag food packaging materials. Nangin mas mamag-an ang nakolekta nga basura kumpara sa nagligad nga tuig, apang kun volume lang ang basihan sunod sa GSO, mas madamo ang natipon subong nga tuig. Sa masunod nga tuig, plano sa GSO nga dugangan ang ipahamtang nga waste bins para hindi maglinapta ang basura. Next year, Guru, we will coordinate with the other agencies like Special Services Unit with regards to the food carts and food kiosks. At the same time, sa food festival management to ensure the disposal of the waste, the proper collection schedule nung i-follow. Lalaki nga sakay sa motorsiklo patay matapos mabungguan kag malasakan sang truck sa Talisay City. Yaring balita nga itong gintutuka. Apisar naka-helmet, patal nga pila sa ulong na agom sang 35 anyos sa si Rex Tortogo, residente sang barangay Kabatangan, Talisay City. Ini matapos nga mabungguan kag nalasakan sang truck. Samtang sakay sa motorsiklo sa Bacolod Silay Access Road sakop sang Talisay City Sabado sang hapon. Gikan sa Bacolod, mapadulong sa kadisiting biktima, ma-overtake kuntani ini sa truck apang nadulaan sang kontrol sa motorsiklo. Purely accident gid ang natabo. Nag-try gid ni abing mauna ang motor mo, so that is why nga nahagip yan ni ang nose control siya kag na niya nabunggo sa gutter and matumba, so that's why na-run over siya. Head injury to, though na lapak itong ulo ya sang truck kay tungod nga na out of control siya sang pag-drive sa motor. Okay. So natumba dito gid siya nagtupa sa may guma truck nga kadlagan. Ang driver sang truck amo si Elias Jet, 55 anyos. Ginkustodiya ini isang kapulisan samtang ginahulat ang pamilya kun magapaareglo. Alin siya sa lubrahan, sir, na mapuli na sa tanay sa pamilya sa Cadiz. Kay ato na tong pamilya mo. May titindin si tanay nga mapit pada sa auto dyan sa may bubog nga may birthday. Wala pa makadesisyon ang pamilya kung mapasaka reklamo batok sa truck driver. Gitinguha sa news team nga makuhaan bahin ang suspect apang wala ini nagatubang sa kamera. Ginapahanumdum naman sa otoridad sa mga motorista nga maghalong ilabi na ang mga naglalabay sa Bacolod Silay Access Road. Obod Kiril Casillo, Adrian Pretos, 1 Western Visayas. Masobra 12 billion pesos nga balor sa suspected shabu na kumpiskar sang kapulisan sa 3 ka separado nga buy-bust operation sa probinsya sang Iloilo. Si John Sala nakatutok.
Dakop sa ginigong kapuwersa sa Batad Police Station kag Iloilo Provincial Drug Enforcement Unit ang isa ka high-value individual kag asawa sini sa drug bypass operation sa barangay Binunan, Batad, Iloilo, Biyernes ang hapon. Gikilalang mag-asawa kani alias Migo 26 anyos kag alias Inday 27 anyos. Nakuha sa ilang 1.3 kilograms ang shabu nga nagabalor sang 8,717,600 pesos. Tatlo ka bulan yung paidalom sa surveillance ang duwa matapos nga makabaton sa impormasyon ng kapulisan na tuhoy sa ila illegal nga aktibidad. Suno sa kapulisan sa Metro Manila nagahalin ang supply sang duwa kag isa kuno sa mga pinakadakong supplier sang droga sa banwa sang Batad kag kaingod nga mga banwa. Nadakpan man ang duwa pa ka mga lalaki sa barangay Anoring, Sara, Iloilo. Ginkilalang mga subject ni alias Russ, 46 anyos, isa ka high-value individual, kag abyan sininga si alias Marl, 40 anyos. 170 grams ang shabu nakuha sa ila nga nagabalor sang 1,156,000 pesos. Sunod sa Sara Municipal Police Station sa banwa sang istansya nagakuha sang supply si alias Russ, kag ginabaligya sa banwa sang Sara. Samtang sa banwa sang Lambunaw naman, isa ka mangungumang nadakpan sa drug bypass operation sa barangay Madarag, Sabado sang hapon. Ginkilalang subject kay alias Kobo. Nakuha sa iyang 350 grams ang shabu nga nagabalor sang 2,380,000 pesos. Si alias Kobo po is a drug personality who is delivering illegal drugs in the 3rd and 4th district of Iloilo po. Medyo malaki na rin po yung network niya. Ginka-alarma naman sa Iloilo Provincial Drug Enforcement Unit ang dalagkong abulto sa iligal nga droga nga na-recover sa probinsya sa Iloilo. It is very alarming po talaga na marami na po tayo na-recover within just weeks. Sa loob ng ilang linggo, nakaka-recover po tayo ng mga higit ng mga 9 million, more than 5 million. Upod kay Cirilo Reduque, John Sala. 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Balatayin mga kapuso, posible naman mag-ulan sa pilakabahin sang pungsod bisan wala sang malaing itsyempo nga nag-eksister sa sulod sang Paragon Philippine Area of Responsibility. Bango sa shear line nga nag-apekto sa dakong bahin sang Visayas kag Mindanao, kagamihan sa Luzon kag iban pa bahin sang pungsod. Base sa datos sa Metro Weather, dakong tsansa sang pag-ulan sa Visayas pati man sa bahin ukon sa iban pa probinsya sa Mindanao. Sa iban nga bahin sang pungsod may lapta-lapta man nga pag-ulan pero madasig lang. Kapin 46 ka karton sang smuggled nga cigarettes nga nagabalor sa masobra 1.8 million pesos ang nakumpiskar sa CIDG NIR sa barangay Estefania sa Bacolod City. Naaresto ang duha ka residente sang barangay nga sanay alias Primo 38 anyos kag alias Mar 32 anyos sang akto na nga ibaligya ang smuggled nga sigarilyo sa operatiba. Sunod sa CIDG, tuyo i-deliver sa iban pa nga lugar sa Bacolod City kag Negros Occidental ang mga nakumpiskar nga sigarilyo. Preso na ang duha sa pagbaylar sa Republic Act 10643 o kon Graphic Health Warning Law kag RA 8424 o kon Tax Reform Act of 1997. Mga kapuso, lapsag nga nasapuan sa Kabugao Sur, Santa Barbara, nagapabilin pa sa ospital. Kapulisan ginatingwaan pa nga matumod ang nagbilin sang lapsag. Si Julius Bilacaol nakatutok. Wala sa gyapon sang lead ang Santa Barbara Police kung sino nagbilin sa bagong bunag nga lapsag nga babayi nga nakitan sa Kabugao Sur, Santa Barbara, Iloilo sang Martes ang gabi. Sang ginpakigangutan sang news team si Captain Rafi Senyeres. Ginpahayag sini nga wala pagit sila sang bagong nga impormasyon nga nakuha. Padayon ang ila pagpati nga hindi tumandok sa barangay ang iloy sang lapsag. Samtang nagapabilin pa sa Western Visayas Sanitarium and General Hospital ang lapsag bangod sa sepsis. Antibiotic for 7 days. Tapos tilad ni adlaw scheduled na for other medical na priyo kang blood culture, newborn screening. Pananglitan makagwa na sa ospital ang lapsag. Ini ang ikatugyan sa lisensyado kag accredited nga foster parents. Nakapakigangot na ang MSWDO sa Regional Alternative Child Care Office ang DSWD6 kaangot sini. Kaya hindi man kita pwedeng itaol lang bisan kay sino ang bata, kaya tiginalantaw man natin nga kung ano ang mangin kondisyon ni baby in the future. Suno sa Santa Barbara Police,
posible magpangatubang sa reklamo nga paglapas sa Republic Act 7610 nga kilala nga Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act ang ilo isang lapsag. Apang pananglitan magwa kag magpakilala ini, mahimo patunan ang iya kahimtangan suno sa MSWDO, bangod base, biktima man ini sa sirkumstansya. Apang sa pamangkot kung gilayon sini makuha ang lapsag, ini ang igapaagi pa sa proseso. Pagkaligad sa isa ka bulan kung wala sa mag-claim sa lapsag, ini ang iparehistro bilang isa ka foundling o kung ginabandonar nga bata. Nagapanawagan naman ang MSWDO sa publiko nga magbulig para makilalaan ang ilo isang lapsag. Upod kay Romel Porquia, Julius Belacaol. 1. Western Visayas. Sa Negros Occidental, mga kapuso, nagdepensa naman ng LGBTQ member yung si Jason Sibuya, 29 anyos, sa Himamaylan City, nga hindi ini ang balasulon sa ginamo nga nagluntad sa sinulog sa Kabangkalan City sang tinalikdan nga semana. Nakuha din isang video nga ginpaulanan sang sumbag ang abyan nga si John Mark Palma. Depensa sini, makapila siya ka beses sa gininsulto ni Palma nga kawatan apisan nga ginsaway na sa ilang mga kaupod. Nagpanindugan ini nga hindi maghatag sang bulig pinansyal sa nasaputihan nga biyan. Handa man kuno ini nga tubang o ng reklamo nga ipasaka ni Palma. Tatlo ka impeachment complaint yan file batok kay President Ferdinand Marcos Jr. Tikang suportado sa pila ka miyembro sa simbahan. Nakatutok, Aileen Pedreso. Ginsumiter na sang Makabayan Bloc kag nakalailain nga progressive groups ang impeachment complaint batok sa kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. kahapon January 22. Iniyang ginkumpirma ni Anay Bayan Muna Representative kag Human Rights Lawyer Attorney Nery Colmenares. Suno kay Colmenares, tatlo ka impeachment complaint ang ilagin sumitero sa Kongreso sa diin nakasaad ang grounds for impeachment batok sa presidente. 500 billion pesos na BBM parameters. The second is betrayal of public trust for abuse of power in the release of program appropriation. Ang third ay betrayal of public trust for insertions sa budget. Magluwas sa betrayal of public trust, gintumod man sa impeachment complaint ang mga anomalya sa idalom sang Marcos administration, ilabi na ang korupsyon sa flood control projects. Hindi naman kumbensido ang mga ini sa nagapadayon nga investigasyon sa issue. We're not satisfied with the investigation, and we're asking the Filipino people continue the protest, because if we do not continue, it will come back again. This time, base trillions na ang madula sa aton. Suportado man sa pila ka miyembro sa simbahan ang ini nga mga tikang, kag nagapanawagan sa matawhay nga investigasyon angot sa flood control projects. And we do this for the morality sa aton nga pungsod, and at the same time, sa kahimtangan sa aton nga mga pumuluyo nga kapoy na gid kaayo. Upod kay Reynald Castillo, Aileen Pedreso. 1 Western Visayas. Mga kapuso, madamo nga mga deboto nakigbahin sa religious sadsad sa Dinagyang Festival 2026. Ini ang gintutukan ni Tess Ordales. Bilang isa ka komunidad, nagtipon sa guwasang San Jose Placer Church ang mga deboto sang Senyor Santo Niño sa Grand Religious Sadsad. Halin pa sa ibang nga lugar ang mga deboto kag bisita, kag ang iban may dala pang kabataan. Kalabanan sa mga ini ang may dala nga imahen sang Senyor Santo Niño. May mga magkatuhay man nga pangamuyo sa pagampo sa Senyor Santo Niño ang mga deboto. Good health lang ng only daughter ko, tapos ang safe journey or travel ng husband ko sa barko. As always lang, good health, stable nga pangabuhi, kag income. Matapos ang pagpangamuyo, ginpatigayon ang tradisyonal nga pagsinggit sang mga deboto. Viva Pitsinyo! Viva Pitsinyo! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Pitsinyo! Viva Pitsinyo! Nangin mas magkahulugan ng gabi, sang dunga na nga nagamba ang mga nagpasakop sa sadsad. Viva Viva Pitsinyo! Viva Viva Pitsinyo! 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 Viva Viva Pitsinyo! Tess Ordales. 1 Western Visayas.
Mga kapuso, ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.